and Communication Technology. Si Secretary Henry Aguda is kasama po natin ngayon. Sec Henry, magandang umaga. Si Peter at Liza dito sa DZMM, sir. Hi, Sec. Magandang umaga, Peter, Liza, at saka sa mga nakikinig sa inyo. Good morning, ha? And very, very happy to have you on the program, sir. So, with all these tragedies happening sa mga eskwelahan natin, ano po ang mga moves ng DICT ngayon relative to apps like Roblox, yung mga games na yan? Ano ang hinahanap ninyong cooperation, if at all, from the Meta and other social media platforms? Well, balikan natin yung nangyari doon sa Gorebox, yung sa Tacloban. Mm-hmm. Di ba si Gorebox, linag natin yung paggamit ng Gorebox, kaya nag-result ng mga violent tendencies. Mm-hmm. Yun, naka-block po yun, Gorebox yun. Okay. Kasi yung platform hindi nakikipag-ugnayan sa atin at hindi nakikipag-cooperate. So, wala kaming magawa, kundi wala kasing binaw kung ano gagawin nila. So, we had to block that. Si Roblox naman, Roblox po, wag pong mag-aalala yung mga kabataan po natin na gumagamit yan. At saka yung mga magulang na nangangamba sa epekto ng Roblox. Nakikipagtulungan po ang Roblox sa atin. Nung nag-meeting po kami kahapon, kasama yung leadership nila sa Singapore, kami, meron po silang 5 kinumit sa amin nung kinausap namin sila early this year. Doon sa 5 na prinamis nila, para maprotektahan yung mga kabataan, mga users nila, mukhang makukomply na nila yung 5. Mm-hmm. So, maganda po yung usapan, maganda yung pagkukomply nila. And nandun po mismo si NBI Director Melvin Matibag, in-explain niya on the side of the law enforcer, ano ba yung mga kailangan namin na tulong sa inyo. Nakipagtulungan naman sila. Si CICC po, si Yusik Aboy, nandun din po. Kaya from a law enforcement standpoint at saka dito sa DICT, yung pakipag-collaborate sa amin ni Roblox, maayos po. Mm-hmm. Ganon din yung storya naman sa Meta. Yung mga kababayan po natin na nakikinabang sa paggamit ng Meta, kasi may nagninegosyo dyan. Mm-hmm. May kumukonek sa pamilya. May mga maraming magagandang aspeto si Meta. Ganon din po nangyari. Sabi ni Meta, they will double down on going after OSA-XSIM incident, financial scam, misinformation, at marami pang bagay na napag-usapan namin na makakatulong sila sa law enforcement. Sec, kasama po ba sa discussion as well yung paggamit na po ng mga valid IDs to verify kung qualified na po ba, nasa tamang edad na po ba yung mga gagamit po ng mga nabanggit na apps? Oo, naku Liza, dalawa yung yung mechanism natin ngayon for age verification, no? Mm-hmm. Meron sila yung AI na titignan yung facial feature ng bata sa Roblox, feature ng bata, tapos magbibigay ng estimate kung ano yung edad. Yun, pinakita nila sa amin, nakumbinsi naman kami, maayos siya. Pero, nag-agree sila this year, mag-i-integrate na sila sa PhilSys. In fact, nung nag-present kami, yun ang una-una nilang slide. Sabi nila, pagdating sa identity verification and age verification, ready na silang mag-interface sa PhilSys. So, may team sila na darating dito next week para, pag-aralan na yung integration. So, baka October integrated na yan. Si Meta, ganun din. Ngayon kasi, i-click mo lang yung edad, sasabihin mo, self-declaration ka, diba? Honesty system. Ngayon, hindi po. Marami po silang, yung kay Meta, medyo mahaba-haba yung listahan ng mga gagawin nila. And hindi ko na sila pangunahan dahil sabi ko, sige, kayo na mag-announce. Marami po silang i-announce at matutuwa po yung mga magulang sa atin dahil mukhang seryoso na ngayon si Meta. Mm-hmm. Sec, pahabol lang po na question dito. Paano po yung mga dummy accounts na nagawa na po ngayon ng mga bata po? Ano pong plano natin doon? Matitrace po ba natin, sir? Matatanggal natin? Si Roblox, wala na. Tinatanggal na nila yan. Automatic yan. In fact, si Roblox, may 2 mechanism para malaman kung dami account.
yung behavior dun sa chat nila, binabasa nila. Tapos pag nakita nila na nagpapanggap lang yung tao doon, tinatanggal na nila. Then okay. second, pag may duda sila dun sa identity verification, nagpapa-revalidate sila. So Roblox, kampante ako, and the next coming weeks mararamdaman ng mga tao yung changes. Doon naman tayo sa Meta. Doon sa Meta, kailangan mawala yung inauthentic user at saka inauthentic behavior. Ito naman ang commitment nila kasi ang problema niyan, pag may nangyaring krimen sa Facebook at hindi namin ma-attribute kung sino yan, mahirap. So nangako ngayon sila, kay NBI Director na yan, saka kay CICC Executive Director na huwag kayo mag-alala, walang pwede magtago na kriminal sa platform namin. Pag authenticated yung tao at biglang may nangyari at require ng authorities na malaman kung sino yun, bibigay nila yun. Opo. So second ngayon, paano naman kung halimbawa troll yung na-trace? Ayun, Yes. tatanggalin nila yun. Wala silang, walang hesitation yun. Sa kanila, hindi pwede ang troll. Opo. Secondary, may mga medyo dumadami-dami na ang mga bansa na nagsasabi na o na nag-decide na hindi ipagamit ang social media or several social media platforms sa under 17. Is that a direction na pinag-aaralan ngayon ng DICT, sir? Ay, nako. Ang ganda ng question mo, Boss Peter. So, nung nandun kami sa Singapore, kasama namin yung Senate contingent. Pinadala ni Sen. Risa, si Attorney Jay from her office. At saka doon naman sa Congress, pinadala ni Speaker, si Congresswoman Ann Matibag. Doon in-explain nila kay Meta at Roblox ano yung mga pending legislation. Ngayon, ang sabi ni Meta at saka ni Roblox, wala silang problema. Tutupad sila pagka yan ang pumasang batas. At saka sabi nila in the next 2 months, sabi ng legislature, in the next 2 months mukhang ipapasa na yung batas. Pero, ang kagandahan nito, yung dalawang platform na yun, magpapadala ng mga technical support, subject matter experts. May mga psychologists sila may mga abogado sila. In fact, yung isa namin nakausap may PhD in child and women studies Papadala sila ng expert para matulungan yung mga mambabatas natin to craft. So eto, hindi ba yung tulad ng ibang jurisdiction? Nung binaba yung batas, nagulat yung mga platform. Eto, yung mga platform mismo, hindi pa bumababa yung batas. Sabi nila, we will subject ourselves to the law plus tutulungan pa namin kayo para mas maganda yung batas. Yun. Okay. So mukhang at least merong mga positive developments diyan And we will definitely I have to ask this question. Pasensya ka na sa Kenya. Kasi merong pong mga vloggers, Huwag na nating sabihin vloggers na nasa ibang bansa who are openly fomenting violence and government overthrow. And they're still accessible here. As quickly as we can, sir. How do we address that? Oo. Ay, napag-usapan din namin yan. Cross-platform action, cross-platform. Kasi may iba dyan, Meta, may iba Google, may isa. Plus international collaboration. So, paano natin i-address yan? Meron ng international law enforcement cooperation na si Meta, si Roblox are also going to help us be part of. So, pagka-crime yan, kahit na nasa ibang bansa yan, that is a cross-border crime. Kayang habulin yan. We will, and we can expect na something definite will happen. Opo. Sooner Kasi than later. nakikita ko rin yun Oo. Napapanood ko rin yung mga Kumikita vlogs pa nila. Kumikita, Oo. Okay. Secretary, maraming salamat. Huli na lang. Sige para po. malaman nyo, si Meta mismo magpapadala ng technical team sa opisina mismo ni Director Melvin Matibag. Nag-offer si Director Melvin. Opo. Dito na kayo sa office namin sa NBI. So, joint task force niyan together with Meta. Yun, Okay. alright. All right. Secretary, I Okay. think this is our first time together. Maraming salamat po, sir. Oo. Sec, I'll see you again soon. Maraming salamat din. All right. Yes, Thank you, sir. yes. Secretary Good morning.
Good morning, Secretary Henry Aguda, Department of Information and Communications Technology or DICT. Sunod! Ang bilis ng oras naman. Happy weekend na agad. Ay, nako, happy long Oo. weekend. Happy payday weekend. Opo. At si Danny Buenafe, susunod na. Ingat po ha. May Ingat po. habagat